Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na liwanag. At kinikilala ko po ang tatlong personas na kanyang nilikha ay ang tatlong personas na kauna-unahan ay ang langit na ating pinakabubong. Ang pangalawa po niyang nilikha ay ang lupa na siyang ating pinakasahig na personal po ng inang lupa. Personal po ni Inay Conchita ang inang lupa. Ang pangatlo po niyang nilikha ay si Ama Adan na Diyos na nagkatawang tao para sa ating lahat. Kinikilala ko po ang nilikha po ni Adan, si Eva, na kasama niya po dito sa mundong ibabaw na nagpamilya para sa ating mga tao. Kinikilala ko po ang Divino Personal ni Ama Martiniano na Magilod Damagan Talosig sa Piña Blanca, Cagayan, Promised Land. Kinikilala ko po ang Divine Person ni Inay Conchita Santiago Ilagan dito po sa Motherland. Second Jerusalem, Barangay San Manuel, Lagilian, Isabela, Region 2, Philippines. Kinikilala ko po ang Diyos Espiritu Santo at Diyos Espiritu Santa na hinihintay po nating lahat na siya ang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan at walang hanggang kaginawaan para sa ating mga tao. Kinikilala ko po ang dalawang pag-ibig na aking pinagmulan, ang aking ama, si Francisco Rosita. Ang aking ina naman po ay si Rosita Francisco. Kinikilala ko po ang lahat ng mga nagwiwika at nagsasaysay at nagpapaliwanag sa katuruan po na ito na hindi nagbabasa o limbag na sinasabi nila na imbento. Ito po ay nalaman namin kay Ama Martiniano po ang katuruan po ito. Kinikilala ko po yung lahat po ng nagsasaysay sa Promised Land at Motherland. Kinikilala ko po kayong lahat. At kinikilala ko po ang lahat ng nanonood ng live dito po, saan man kung dadako ng mundo o panig dito sa Pilipinas. Kinikilala ko po yung lahat. Mapaaraw man po o mapagabi ang inyong kinalalagyan. At kinikilala ko po ang aking kapuso. Siya po si Adelaida Jaime at ang aming bunga at ang aking pamilya. Ako po ang inyong kapatid, anak, kaibigan, si Jaime Adelaida. Ako po ay tubong Nueva Ecija na nandito po kayo sa Motherland, Second Jerusalem, Barangay San Manuel, Lagilian, Isabela, Region 2, Philippines. Magandang gabi po, magandang araw rin po sa inyong lahat na mga tumutungay po sa katuruan po ito. Dito po ay araw po ng Linggo. April po. 7 po ata ngayon ng 7 po ng April na po ngayon. Sobrang bilis po ang panahon. Hindi po natin namamalayan. Yung po mga nakaraan na araw, marami pong nangyari dyan. Hindi lang po natin nararamdaman na nakikita kaagad. Pero ang Diyos na liwanag po na nagpapakita sa atin dyan. Diyan po sa ating paligid, saan man dako tayo ng mundo, nagpaparamdam po sa atin yan. Kung tayo po ay may pakiramdam. Alam niyo po mga kapatid, dito po ay 3 personas po ang bumubuhay po sa atin. Ang kauna-unahan po na personas na kanyang nilikha po ay ang langit, na kung wala po ang langit, wala po tayong pinakabubong dito po sa mundo. At kung wala naman po ang lupa, nasahig po yan. Wala po tayong matatapakan po dito sa ibabaw po ng mundo. At kung wala naman po si Ama Adan na nagkatawang tao para sa ating lahat, nakauna-unahan po na niluklukan ng Diyos na makapangyarihan para maging tao si Ama Adan para sa ating lahat, wala po rin tayo dito sa mundong ibabaw.
At kung wala po ng nilikha po ni Amadan na si Eva, wala pong magiging pamilya po dito sa mundong ibabaw. Kahit ano ang sinasabi sa libro Biblia. Yan po ang katotohanan. Ang mga paliwanag po dito po sa katuruan po ni Mama Martiniano at Inay Conchita ay hindi po basta-basta. Kaya nga po ang bilin po nila, agamiris, makinig at umunawa. Yan lang po ang kailangan po nating intindihin sa ating sarili, na hindi po kagaya sa libro Biblia, hahalungkatin mo pa ang sasabihin mo. Kaya dito rin po, sa amin po, hindi po basta magsasalita lang po na kung ano lang po ang masasabi mo, kung hindi mo naman kayang ipaliwanag. Kasi, alam niyo po, marami po sa amin na nagtatanong at kung ano ang mga katuruang ito. Kailangan mo talaga maipaliwanag ang gusto at ibulatlat ang talagang kahulugan at kapaliwanagan dito sa usapang iisang Diyos. Alam niyo po, iisa lamang po ang Diyos dito po sa mundong ibabaw. Ang Diyos na liwanag. Ang liwanag po na yan na nakikita natin. Kung may liwanag po tayo ng kaisipan. Kasi po, kahit na nakikita po natin ang liwanag na yan, kung wala naman at di maliwanag ang ating kaisipan, hindi mo siya matatagpuan. Di po ba? Sasabihin nyo na napakaraming Diyos. Opo, marami pong Diyos. Sasabihin ko po sa inyo. Diyos po sa libro Biblia. Limbag po yan na may kanya-kanyang pangalan. Pero ang Diyos na liwanag po na yan ay wala pong limbag na nakasulat. Kaya nga po sa katuran po, nasabi po ng isang po naming kapatid dito, si Brother Cotronio, na wala pa pong langit, lupa at si Amadan. Wala pa pong tao. Wala pa po yung mga yan na libro. Dahil dito po, hindi po nakasulat ang mga paliwanag ni Ama Martiniano. Hindi po ito isinusulat. Ito po ay inilalagay po sa ating kaisipan. Ipinapaunawa ni Ama Martiniano sa ating kaisipan ang kanyang gustong ituran para sa ating mga tao. Hindi mo kailangan magdala ng lapis at papel. Kung sasabihin pwede rin na magdala ng lapis, kung pwede, kung hindi mo kayang unawain o talagang kung gusto mong pag-aralan ang katuruang ito. Pero sa kauna-unahan, hindi po talaga gumagamit ng lapis at papel. Ang tanging dala mo lang dito ang iyong buhay at katawan at kung paano liniin ang mga katuruan. Kaya sinasabi nga po namin dito na hindi nga po basta-basta ang sabi nga ni Ama Martiniano, kung kailangan umunawa, umamiris at kung paano mo intindihin ang kawikaan. Dahil po dito, marami po kasi magtatanong din po sa amin. Hindi lang po dito sa Motherland, hindi lang po sa Promised Land. Kaya po kakaiba ang katurumpong ito. Kasi ang sasabihin po nila na imbento. Paano na may imbento ang langit at lupa at si Amadan? Di po pwede po yun. Ang sasabihin nyo, imbento ang mga niwiwika namin dito o sinasalita. Wala pong imbento na gawa o isinasalita. Ito po ay nanggaling po sa katuruan ni Ama Martiniano kung paano ka umamiris sa mga wika niya at kay Inay Conchita. Kaya nga po,
alamin muna natin ang bumubuhay sa atin, ang tatlong personas. Yan ang kauna-unahan. Hindi lamang po tayo sa sinasabi na bubuhay lang tayo sa paghanap ng pera, pagkain, pagbili ng pagkain, o anumang bagay dito sa mundo para sa luhot, ambisyon lang lamang natin ng mga tao. Kasi po yan, yung mga bagay na yan, kagaya nga po sinabi ng mga Martiniano, nagpagawa sila ng mga bahay dun sa Promised Land, Piña Blanca. Nung nagpunta po ako doon, puro kubo lang po. Ngayon po, puro simento at mga materyales talaga na materyales puertes pa nga po yung iba ron. Pero kabilin-bilin na ng mga Martiniano sa kanila na hindi yan ang importante. Kayo ang mahalaga. Ang ibig sabihin po nun, may mga laman ang ibig sabihin nun at may mga paliwanag. Pero wala pong nakaintindi po roon. Ang alam po nila, maginhawa na rin sila kaagad nung nagkaroon sila ng mga ganong tirahan. Maski rin din po sa labas ng ating kapaligiran dito po sa maski po sa labas ng Promised Land, para rin po nakaunawa po dun. Marami po magpapatayo ng mga building, mga gusali. O, ano po ang nangyayari sa panahon po natin ngayon? Di po ba, isang iglap lang yan, isap mata nga ang sinasabi nga. Isap mata. Pero napakatagal mong itinayo yung mga bagay na yun. Saglit lamang po yung mga yan. Yan po ay kahit anong tibay ng iyong ginawa, kung wala ka namang pananalig sa Diyos na makapangyarihan, yan ay mawawala pagdating ng panahon. Dito po ay pinapaliwanag lang po namin, hindi po kami nananakot. Dahil kami po, wala rin po kaming kakayanan na umimbento o kagaya ng Diyos na makapangyarihan na likhain ang langit, lupa at si Ama Adan. Dito po, inaamiris lang namin po ang katuruan ni Ama Martiniano at Inay Conchita. Ang bawat salita po nila at mga mensahe na nanggaling sa kanila. Kaya yung iba po na nakikinig dyan, na nagbabasa ng libro Biblia, yung iba alam ko po na nakikinig po kayo dyan, pinagkukumpara nyo po ang aming mga niwiwika dyan at niwiwika rin po dyan sa libro Biblia. Talaga po magkaiba po at hindi po parehas kung paghahambingin mo yung mga yan. Dahil ako po, galing din po sa Promised Land. Bisita po ako doon, kauna-unahan. Tinanong po ako nila doon na pinaghambing nila ang katuruan ng Promised Land at sa libro Biblia na 10 utos at saka 10 panakabalin dito sa katuruan ito. Magkaiba po yan, magkalayo. Hindi po sila magkapareho. Kung narinig nyo na po ang mga paliwanag na yon, pwede nyo po i-komentaryo dito po o tanungin kung ano po yung mga yon. Kasi po, kaya ako po nasabi sa aking sarili dito po sa Motherland, nung ako po ay nandun sa Promised Land, pinatayo po ako ni Dean Collado sa harapan. Andun din po, nakita ko rin po ang personal nila, Dean Collado, Jun Ramones at Mar Bulalin. Yan po ay pinapaliwanag po nila sa Promised Land. Pero yun po ay nawawala na po ngayon. Nawawala na po ngayon yung mga turo po na yun. Alam nyo po,
Sabihin natin na napakinggan na natin yan mga yan. Alam ko na yan. Pero paano mo sasabihin na paninindigan mo sa iyong buhay at katawan na alam mo na yan kung paulit-ulit mo namang ginagawa sa iyong pag-uugali ang hindi kaaya-aya sa Diyos na makapangyarihan para sa iyong buhay at katawan. Kaya sinasabi nila sa Holy Bible, di po ba Holy Bible sa libro Biblia, banal na aklat? Di po ba kung banal na aklat, lahat po ng nakasulat dyan, ibig sabihin, walang kasalanan. Maski man po dito sa atin, na personal po natin na pagkatao, sabihin natin, banal tayo maging banal. Pero kung lagi mo naman tinatalikuran ang Diyos mo na sinasambit, paano mo ka sasabihin sa sarili mo na banal ka? Kita mo nga lang sa libro Biblia, Holy Bible, pag binuklat mo, ang mga usapan doon, puro mga kwento ng mga hari na mga sinauna. Dito, sa paliwanag naman dito, wala pa pong langit, lupa, si Amadan. Di ibig sabihin po, wala pa pong tumutubong mga kahoy, puno po dyan, mga hayop. Wala pa pong tao. Pero ang liwanag na po na sinasabi dito ay nandyan na po yan. Kaya lamang po natin nakita ang liwanag po sa ating mga personal na tao ngayon. Dahil po, nanggaling na po tayo sa dalawang pag-ibig. Kaya nga po, nauna po ang liwanag, pag-ibig at buhay. Pero sa ating mga tao, nanggaling po tayo sa pag-ibig, buhay at liwanag. O sabihin po nyo, kung aamirisin po nyo, ala nyo po magkasalungat o magkabaliktad po ang aking sinabi. Pero isa lamang po yun. Kaya nga po sinasabi niya, Brother Petronio, na ang mga kawikaan po dito, kahit sa anggulo ng mga kawikaan dito sa Motherland at Promised Land, isa lamang ang puntirya. Ibig sabihin, isa lamang ang patutunguhan. Sa Diyos, naliwanag pa rin po tayo kakapit. At kay Amadan, na nagpersonal na tao. Hindi po tayo kakapit sa dami ng kayamanan natin dyan, sa bundong ibabaw. Kahit anong dami ng iyong kayamanan, kung wala ka nga sa sinasabi nga, iisang Diyos na bumubuhay sa atin, hindi ka may sasalakanan ng mga bagay na yan. Hindi ka may ililigtas. Ang tanging magliligtas din sa iyo, ang Diyos na bumubuhay sa iyo, ang buhay mo. Yan po. Kaya dito po, pinapaliwanag po lang namin dito. Hindi po kami nakikipagpaligsahan sa mga relihiyon o anuman. Kami po ay hindi po relihiyon. Nagpapaliwanag lang po kami dito sa aming nalaman. Dito po sa Motherland at Promised Land. Kasi sa mga hindi po talaga nakakaunawa, sabihin nila, argumento lamang yan. Sabihin nila, pagka hindi nila naunawaan, ibig sabihin, parang makikipag-argumento sila. Argue. Kung lubos mo na talagang maintindihan ang katuruang ito, sabihin mo, ay, tama nga. Kasi may nagtalong sa akin yan ng ganyan, sa labas. Sabihin nila na, pilosopo, ika, totoo naman pala. Sino nagpatunay? Siya rin naman na nagsalita. Nung naamilis niya, totoo pala na ang bumubuhay sa atin ang Diyos na liwanag.
Hindi naman bubuhay sa atin yung mga pera na yan eh. Yan eh, pangalawa lamang yan na sumusuporta sa ating katawan yan. Mga yan, luho at ambisyon lamang po yan. Yan po. Alam niyo po kung saan nanggaling ang mga yan na mga kagaya po ng paggawa ng pera. Sa libro Biblia rin po nanggaling yan, paggawa ng pera. Maski rin po yan, libro Biblia. Sa talino po ng mga matatalino po yan. Kita niyo po si Ama Martiniano, hindi po siya kagaya po ng mga nag-aral na, kagaya po ng mga nakapag-aral ng matataas. Pero iba po siya, hindi po siya basta-basta. Kagaya rin po siya ating tao, pero kakaiba po siya. Sinasabi natin na siya ay kumakain. Kagaya rin po natin normal na tao. Pero kakaiba po siya. Pero naranasan na niya ang mga bagay na yun. Yun po ay ipinapa sa isip ni Ama Martiniano sa ating kung paano niya aralin natin at unawain at amirisin ang kanyang mga sinasabi na mga mensahe. Ganon din po kay Inay Conchita. Tayo po na mga nakikinig ang kailangang umunawa at umintindi po. Kaya nga narinig ko rin po sa Promised Land. Kaya Ama Martiniano, tao ka pero hindi ka pa tao. Pinag-isipan ko pong mabuti yun. Kung paano ko iintindihin yung tao ka, hindi ka pa tao. Kahit kumpleto ka na ng kamay, mata, ilong, tenga at bibig. Sabi nga niya, hindi ka pa nga tao eh. Dahil wala ka pa nga pagkakaunawa sa isang Diyos na bumubuhay sa iyo. Yun po. Kaya nga kahit marami kang pera, kung wala ka nga sa pagkakaunawa sa iisang Diyos na bumubuhay sa iyo, ang iyong buhay, talagang wala ka talagang maintindihan. Sabihin natin marami ka naintindihan, may talino ka, kaya lang binayaran. Yan po ang pagkakaiba po ng binayaran at hindi binayaran. Kaya nga po, sa talino po ng binayaran at hindi binayaran, malaki po ang pagkakaiba niyan. Sa binayaran po, departamento po ang katalinuhan po dyan. Kung matalino kang gumawa ng sakyan, yon ang level mo. Kung matalino kang magsasaka, yon ang level mo. Ganun po dyan sa binayaran. Dito rin po sa katurompong ito, sasabihin natin may level din po dito ng nalaman kay Ama Martiniano. Meron po yan. Kung alam mong ipaliwanag ang naintindihan mo kay Ama Martiniano. Dahil kung sasabihin nila na may sasalaan ka ng 46 discipline, yun po ba ang talagang mahalaga? Kailangan po, ang kauna-unahan po nating intindihin ang tatlong personas na bububuhay sa atin. Kasi kung talagang naintindihan mo na ang tatlong personas na bumubuhay sa iyo, kahit wala ka ng disiplina, na-disiplina ka na ng tatlong personas na bumubuhay sa iyo. Paano ka ma-disiplina? Dito po, sa mga kapatid po natin dyan, sa mga iba't ibang dako ng mundo at dito rin po sa Pilipinas, na nakikinig po ngayon, pasalamat po tayo na meron pong katuruan nito.
Huwag niyo pong sasabihin na ang mga niwiwika po namin dito ay paulit-ulit. Kasi ang mundo po natin pagka sinabi yung paulit-ulit, pagka ang Diyos na liwanag at hindi na nagpaulit-ulit na lumabas yan, wala na po tayong ulitin. Maski rin po sa ating buhay at katawan, pag wala na po ang ating buhay, wala na pong uulit na magliligtas sa ating katawan. Lahat po ng sinasabi po namin dito na akala nyo lang po na ito ay haka-haka o mga bagay na haka-haka na mga bagay na ibig sabihin gawa-gawa. Kasi ang gawa-gawa, ibig sabihin yung physical na ginagawa sa pangangatawan. Pero yung sinasabi nyo na gawa-gawa, paano namin gagawin yung langit, lupa at si Ama Adan? Yan po ay pinapaliwanag lang po namin ang aming nalaman kay Ama Martiniano. Yan po tayo nabubuhay sa 3 personas. Yan po ang kauna-unahan. Kaya po, yung mga bagay-bagay po na yung iba po mabibilis lamang po ang isip na akala nila nakuha nila ang tamang way ng kanilang buhay at katawan, pero hindi pa rin po. Mabilis lamang po ang kanilang isip. Kaya panahon na po tayo ay makakilala sa Diyos na liwanag, na wala pa pong langit, lupa at si Ama Adan. Ang liwanag na po yan ay nagsisilbi po sa ating lahat. At hanggang dito na lang po at dadagdagan ko na po ng awit.